Hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about yung mainit-init pang balita about sa isang famous, matunog na online lending application platform na Digido. So actually, kahapon lang po ako nagbasa-basa ng mga statement galing sa SEC. Maliban doon, binasa ko rin yung mga statement galing sa iba't ibang news para mas lumawak yung pagkakaintindi natin about sa kung ano ba yung punot dulo or dahilan kung bakit nag-shutdown or nirebook itong si Digido. Pero bago natin simulan yung i-share ko sa inyo mga ka-lifestyle, sa mga napapadanang dyan, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell nang sa ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially about online lending application, latest updates mga ka-lifestyle. Para sa mga nagtatanong, actually kahapon lang po talaga ako nagbasa-basa, and then marami na kagad nag-reach out sa atin, nag-PM sa atin, especially yung mga may utang sa online lending application na Digido. Marami na kagad nagtatanong kung ano yung gagawin nila. Para sa kaalaman ng lahat mga ka-lifestyle, kung ako yung tatanungin, of course, pag nag-shutdown na, na-rebook na, yung isang online lending application platform, hindi ko na babayaran. Sino yung babayaran ko? Saan mapupunta yung ibabayad ko? Yun yung isipin nyo. Pero bago nyo gawin yan mga ka-lifestyle, babasahin ko muna sa inyo ulit yung statement na binasa ko sa isang news, para magkaroon din kayo ng idea kahit pa paano, So, ayun, the Securities and Exchange Commission, SEC, has revoked the corporate registration and financing license of online lending platform Digido. Napakalinaw po Digido. Digido. In a statement, SEC said it revoked the financing license Digido Finance Corporation. So, yung nagpapatakbo kay Digido Finance Corporation, for opening and operating 4 branches without obtaining a certificate of authority. So hindi sila ni-revoke dahil sa mga illegal practices, like for example yung pangongolekta, ng haharas. Hindi sila ni-revoke sa pamamagitan ng ganung kamalian. Ni-revoke sila dahil nag-operate sila ng 4 branches without certificate, without authority, which is dapat may sunding batas with pag nagpapatayo tayo ng business na establishmento whatsoever, kailangan meron talagang authority, So May 9 ordered showed that Digido opened 4 branches in Cavite. So malinaw sa Cavite, which it claimed were exhibit boats, sa pagsabi nila sabi nila exhibit boats lang, meant to introduce its product and services, It's also argued that all the exhibit boats were only temporarily up for 1 month. Siguro nag-exceeded na, that's why ginawa na ng hakbang nung SEC. Each of them were only 4 square meters in size, too small to consider as a branch. The SEC noted, however, that it screenshot Digido's Facebook post encouraging the public to visit their boats and apply for a cash loan there. So meron silang page sa Facebook. Doon nila nilalagay yung screenshot na nag-encourage sa mga tao na mangutang sa kanilang kumpanya, The Facebook post also reportedly offered loans up to 10,000 and release in 10 minutes. So napakalinaw po, Contrary, the company's position that the boats only existed as part of its marketing strategy. SEC Financing and Lending Companies Department, Finland, also noted that the implementing rules and regulations of the Financing Company Act of 1998 requires firms to get certificates of authority before they operate and branch. So napakalinaw po, nag-operate sila without certificates and authority, So thus any form of office, even a mere table placed outside of the principal office of a financial company intended to be used to solicit loan application form to public, shall requires
a CA from the commission, it said, no? The SEC order covers not only Digido, but also UnaPay and UnaCash, which are also online lending platforms owned by Digido Finance Corporation. So maliban sa hindi lang nabanggit yung app, yung mga boats na apat, no, na pinatayo sa Cavite, no? Or boats lang, meaning to say hindi naman totally pinatayo. So ang malinaw lang talaga dito mga ka-lifestyle, makinig kayo ng mabuti, no? The SEC order covers not only Digido, no? Not only Digido, but also UnaPay and UnaCash, which is under ni Digido or under or yung nagpapatakbo talaga or owned by Digido Finance Corporation. So malinaw po, no, na marami kasi mga katanungan, no? Kasi alam naman natin ano, si Digido hindi nagaanong haras. Okay. That's why maraming nadidismaya, maraming nagtatanggol, maraming pinagtatanggol si Digido kasi yun na nga, para sa kanila hindi naman talaga haras. Pero ganun pa man mga lifestyle, si Digido mayroong paglabag na batas sa batas, no. That's why kailangan silang i-shutdown, no, i-revoke, no. So, yun, since marami kasing nagtatanong sa akin personally kung ano yung gagawin nila since nag-shutdown na, na-revoke na si Digido, ano yung gagawin? Magbabayad ba ba? Para sa akin, ano, ako, hindi na ako magbabayad. Sino yung babayaran ko? Saan mapupunta yung ibabayad ko? No? Kung ni-revoke na, shutdown na. And I don't think so if makakabalik pa ba to. If mag-comply naman sila ng mga counter affidavit, kung ano man yan, let's say lang, no, if maukihan, then doon na kayo magbayad, no. And I know for sure, kahit nag-shutdown na to, na-revoke na, marami pa rin tatawag, marami pa rin naniningil din, active pa rin yung account nyo, active pa rin yung pagpatong ng interest nila, no, active pa rin. Wala tayong, hindi natin makukontrol yan, hindi natin magagawa ng solution kung paano i-stop yung pagpatong nila ng interest. Ganun pa man, malinaw po na sa binigay ng statement, not only Digido, no, not only Digido, no, lahat ng pagmamay-ari ng Digido Finance Corporation is revoked, shutdown. So wala na kayong dapat bayaran sa kanila, UnaPay, UnaCash, Digido, no, napakalinaw po. So again, sa lahat po ng mga solid subscriber natin and always nag-tune in sa channel natin, nag-abang ng latest update, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. No, kung meron man akong mga maling nabanggit, na-explain sa inyo, correct me if I'm wrong. So, hindi tayo pare-pareho ng pagkakaintindi. So, it's up to you kung maniniwala kayo or hindi. Basta ako, kung ano man yung mga binanggit ko, opinion ko, para sa akin, yun yung dapat gawin. Para sa akin, no? So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.